Hello mga ka-jammy! So ngayon papakita ko po sa inyo kung paano ko po ginawang gender reveal cake na pinost ko nung nakaraan. So as you can see, naglagay po muna ako ng frosting and then yung first layer na ating cake and then another frosting na may sisilbing palaman po na ating cake. Yan, make sure lang po natin na malalagyan po natin lahat and then add po natin yung second layer ng cake and then frosting. And then another layer. And then frosting again. By the way po pala mga ka-jammy, ang size po ng ating cake ay 7 by 5. Bali, ang flavor po ng ating cake ay vanilla chiffon cake. And ayan, and last layer po na ating cake. So, same procedure lang po. And then, dito po, mag-i-start na rin ako ng crumb coating. So, maglalagay lang po ako ng manipis na layer po ng ating icing and then ilalagay po natin siya sa chiller. And yan. Then, para po, mas madali po kasi para sa akin yung ganong paraan. Mas mabilis ko pong napapakinis yung cake kapag nagka-crumb coating po muna ako. Yan. So, as a first-time baker po, isa po sa pinakamahirap na gawin ay yung magpakinis po ng cake. Ayan. So, bali ito po pala in-order po nung aming pamangkin na magge-gender reveal. Bali nag-send lang po siya sa akin ng inspo and then ginaya ko lang po. Bali po yung mga toppers po nito ay prepare ko na rin ahead of time. Ayan. Bali printed toppers lang po. Pero ginawa ko siyang laminated para just in case na gusto nilang itago, gawin ng scrapbook para po sa kanilang baby, pwede po. Ayan. So, bali dito sinukat ko muna. And then, naglagay na po ako ng dowel. Yan. Yung dowel po para po hindi po dumulas yung ating cake. And then, as you can see po, medyo naglagay ako ng space dun sa gitna kasi dun ko po ilalagay yung hihilahin. Bali, gender reveal pudding cake po pala ito. Ayan. And then, tatakpan lang po natin yung mga butas. So, bali, hindi po ako nag-aral kung paano yung baking, kung paano yung pagpapakinis ng cake. Bali, nanonood lang po ako sa mga kapwa natin baker na si Marie Cake, si Langga, and yung iba pa pong baker. So, yun nga po, na-chiller ko na, and then, eto na. Ano na po tayo dito? Naglalagay na tayo ng color. Ayan, so sa ilalim na kulay po is color blue. So, ang ginagamit ko po rito ay piping method. Kasi para po sa akin, mas madali po ito na mapantay ko yung kulay. Ayan. So, mini-make sure lang din po natin na wala pong spaces, walang white-white at lahat po merong color. Ayan. Yan, paikot-ikutin lang po natin yan gaya ng pagpapaikot na sa'yo. Joke. Ayan. Nakakahingal pala to, no? Ayan. So, bali po pala, ayan, yan. Ano ba yan? Ang daming ayan. Yan, iikot-ikutin lang po. So, medyo nahihirapan ako dito magpakinis. So, as you can see, ayan, marami pong bakat. And then, maraming flaws yung ating cake. And then, napansin ko po dito na masyado pong makapit na yung ano natin, yung icing natin, nagsaset na siya kaagad. Bali po pala itong ating cake ay kunin ng kinabukasan ng 10 AM. Bali ito po, mga 3:00 ng hapon. And then isa pang ikina-stress ko rito, ayan, nagkaroon ng kulay green. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling, pero tinuloy-tuloy ko pa rin. Akala ko kasi mawawala siya, akala ko manipis lang. And then nagulat ako, umikot na siya sa buong cake. Pero okay lang, hindi ko na lang din siya pinansin since food color lang din naman yan. And then, mag-a-add pa rin naman ako ng another layer ng icing dito. Kasi nga, hindi ako masatisfied dahil nga, ayan no, ang daming flaws ng cake and then ang hirap-hirap niya talagang pakinisin. Then ang ginawa ko dito, after ko nito, nanood ako kung paano pinapakinis nila Lamga yung cake, ayun. Pero yan, tinuloy-tuloy ko pa rin siya. Ikot, 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 ikot pa rin. Ayan.
So ayun, nilalagyan ko yung mga sa tingin ko na may mga butas, may mga flaws, yung mga hindi pantay nilalagyan ko ng icing. And then wala pa rin akong tigil sa pagpapaikot sa kanya, pero napapansin ko mas lalong dumadami yung guhit-guhit sa cake. So, kasi first time ko lang din talaga 'to na gumawa ng cake order. So, medyo nakaka-stress pala 'pag first time. And then 'yan. Alam niyo po ba mga ka-jammy, natatakot talaga ako magpa-order ng cake kasi nahihiya ako baka alam niyo yun, baka hindi ko ma-satisfy yung mga customer ko. Pero ayun, nasasarapan naman kasi sila dito sa bahay. So, naglakas loob na rin ako. Pero gusto ko talaga ibigay ko yung 100% at talagang ma-satisfy po yung ating mga customer. Yan, nililinis ko na po yung paligid ng ating cake board. Bale, ang size po pala nito ay 7x5, tas yung size po ng ating cake board ay size 10. Ayan, sinusukat ko na siya and then tinitingnan ko kasi kung nasan yung gitna para mai-center ko din yung hihilahin, ayan. So, salamat nga po pala sa mga kapwa natin baker diyan, lalo na nung sa YouTube napanood ko po kung paano yung magandang gawin na technique para po maging successful yung pulling. Yung paghila po ng cake, yung hindi siya matanggal, gano'n. Kasi yun po talaga yung pinakatakot ko. And then, as you can see, yung tinanggal po natin, hindi po natin kakainin yun. Itatabi po natin yun kasi ibabalik po natin siya dyan once na malagay na po natin yung hihilahin natin. Ayan. So, nilalagay ko na po. And then, kumuha ako dyan ng chopsticks. And then, tinusok ko siya. Minake sure ko na lulusot yung straw and then tatago siya dun sa kabila. And then nung tinesting ko napansin ko parang nahihila siya, nahihila yung ibabaw. And then ang ginawa ko hindi ako na-satisfy diyan, tinanggal ko siya ulit, then mas nilaliman ko siya. Ayan, mas nilaliman ko yung butas, ayan. Ayan, wag po kayong mag-alala mga ka-jammy. Kung nakikita niyo po na nakakamay ako, naghuhugas po ako ng kamay. Mas komportable lang po kasi na nakakamay kaysa po naka-gloves kasi mas messy po para sa akin. Pero next time po aralin ko na mag-gloves. Pero mini-make sure ko po talaga na malinis po talaga yan lahat na po ng ginagamit natin sa ating paggawa ng cake. Siyempre po pagkain po ito. And then ayan, then tinesting ko. Ayan, maluwag naman yung pagkakahila. Wala namang wala namang parang pumipigil sa kanya and hindi na siya parang nababatak, parang hindi na parang sasama yung layer ng cake. And then 'yan, medyo nag-struggle talaga ako sa pagputol dito ng chopstick. Ayan. And dahil hindi ko po mapakinis yung ating cake, kahit anong pilit ko, tinigilan ko muna siya and then binalik ko siya sa ref and then kinabukasan, ni-repair ko siya and then eto na po ang final look ng ating cake. Thank you for watching mga ka-jammy!